Kapatid na Ray, kapatid na Camacho, marami pa rin tayong mga kaibigan na hindi maiwasan talaga sa ating mga programa o sa iba't ibang ministry ng ating pananampalataya. Marami pa rin ang talagang hindi matanggap at minsan ay nalilito. Ito bang talagang Sabat na ito? Ito ba'y talagang ikapitong araw sa ating bang panahon? Ito'y Sabado. Yan. Kung minsan meron naman tayong napapakinggan ay hindi na ikapitong araw, hindi na Sabado. Tama. Kundi si Kristo na yung Sabat. Ayan. Meron naman tayong napapakinggan, yung bang ikapitong araw sa Henesis 2, tumutukoy ba yun sa Sabat? Ayan, marami tayong mga bagay na napapakinggan. Kaya ngayong hapon, Brother Ray, Brother Camacho, bibigyan natin ng daan itong ating pag-aaral na para makita ng ating mga viewers, ng ating mga taga-subaybay, alin ba ang tama at tunay na Sabat na binabanggit sa loob ng Biblia. Kung meron mang tunay na Sabat, ilan bang uri ng Sabat ang binabanggit sa loob ng Biblia? Meron ba talagang iba't ibang uri ng Sabat? Ayan, kapatid na rin, kapatid na Camacho. Meron po, mga kapatid at mga kaibigan, na meron tayong mahahanay na 3 uri ho ng Sabat na siya naming maikling ipagdidiscuss sa inyo ngayon pong hapon. Yun pong 3 uri ng Sabat na dyan, isa na po riyan yung tinatawag nating Sabat ng mga Hudyo. Mababasa ho natin yan sa Kapitulo 16 ng Levitico, talatang 29. Ayan. Tuloy mo na hanggang 31. Oo, tuloy natin hanggang 31. Ayan, dyan muna tayo sa 29. At ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo sa ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan. At pagdadalamhatiin ninyo ang inyong kaluluwa at anumang gawain ay huwag gagawa ang tubo ng lupain ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. 30. Sapagkat sa araw na ito, gagawin ang pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan at magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Sa Sabat nga, natakdang kapahingahan sa inyo. Pagdadalamhatiin ninyo ang inyong kaluluwa, ito'y palatuntunang magpakailanman. Amen. Alin daw po ang Sabat na ipinahiwatig sa talata po ito? Yan po ay Sabat ng mga Hudyo kong turingan na ipinagdiriwang tuwing ikapitong buwan. Ano ang gagawin tuwing ikapitong buwan? Isa itong uri ng pagdadalamhati sa kanilang kaluluwa. Ipinagdadaos tuwing ikapitong buwan. Natapos na po ang Sabat na ito na siyang tinatawag na palatuntunan ng ipako ang ating Panginoon sa krus. Diyan sa Colosas 2:14, 16 at 17. Ngayon, yung ikalawa pa o yung isa pang uri ng Sabat, mababasa natin sa Kapitulo 25 ng Levitico. Umpisa natin sa talatang 1, lapag natin. Yan. Binibilisan ko lamang mga kapatid sapagkat ito naman ay pagre-review lamang. 25:1 ng Levitico. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi, 2. Salitain mo sa mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na ibibigay ko sa inyo ay mangingili ng isang Sabat sa Panginoon ang lupain. Tuloy. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid at 6 na taong kakapunin mo ang iyong ubasan, titipunin ang bunga ng mga iyan. 4. Datapwat sa ikapitong taon, magiging Sabat na takdang kapahingahan sa lupain. Sapagkat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni kakapunin ang iyong ubasan. Ayun. So maliwanag nating nakikita mga kapatid na ang Sabat na binabanggit dito, iba sa Sabat na binasa natin kanina. Ang tawag dito, Sabat ng lupain. Ano ho? Ipinagdiriwang tuwing ikapitong taon. So maliwanag mga kapatid, no? Yung isa, ikapitong buwan, ito ikapitong taon.
alin ang ipagdiriwang dito? Tuwing ikapitong taon, ang lupa hindi hahasikan. Ayan. Kaya termino ng Biblia ang ginagamit diyan, kanyang sabat. Yung isa naman, inyong sabat. Ang Diyos ang nagsasalita, ang sabi niya sa mga Hudyo, inyong sabat. Sa makatuwid sabat ng mga Hudyo. Ito namang binabasa natin, ang tawag naman ho rito ay kanyang sabat. Mababasa po ninyo sa Kapitulo 26, 24 ng Levitico. Lapag lang natin ng bahagya. 24, 34. 26, 34. Yan. 26, 34 ng Levitico. Buti na lang may rabay kaming kasama. Kung magkagayoy, magagalak ang lupain sa kanyang mga sabat. Ang nagsasalita, ang ating Panginoong Diyos, kausap niya yung mga Hudyo. Ang sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, kanyang. So, ibig sabihin, hindi ito referido sa mga Hudyo. Kasi kung sa mga Hudyo, inyong sabat. Ang sabi nito, kanyang sabat. Ang tinutukoy yung lupain. Na sa ikapitong taon, hindi ito hahasikan. Ayan, kakapunin ito, nang ibig sabihin, hindi tataniman. Ayan po yung ikalawang uri ng sabat. Yung ikatlong uri ng sabat, ito ikalawang uri ng sabat, natapos na rin ito, ipinako na rin ito sa krus. Kasi lakip ito ng palatuntunan. Ngayon, yung isa namang uri ng sabat, yun pong ikapitong araw. Na mababasa naman natin, sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, Henesis 2, 1 hanggang 3, na nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ito, ang tawag dito ng ating Panginoon, aking mga sabat. Basahin natin ang talata bago ko ibalik sa ating angkorman, ang Ezekiel 20, talatang 20. Ezekiel 20, talatang 20. Inyong ipangingilin ang aking mga sabat. Ano ho termino? Aking. Sino nagsasalita? Ang Panginoong Diyos. Hindi niya sinabi na inyo o kaya kanyang sabat, kundi sabi niya aking mga sabat. Pag tinignan ninyo sa Hebrew language, yung aking mga sabat ay tumutukoy sa isang progressive act of keeping the seventh day Sabbath. Tuloy-tuloy. Isang tuloy-tuloy na pangingilin ng ikapitong araw kung bakit ang banggit aking mga sabat. Isang sabat lang ang tinutukoy, yun ay aking, sabi ng Panginoon, sabat. Walang iba, kundi yung sabat na pag-aari ng Diyos, yan yung ikapitong araw na kanyang binanal, binindisyonan, at ipinangiling kapatid na lino, na yan ay hindi natatapos hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ayan, naku po mga kaibigan, mga kapatid. Nag-introduction pala po si kapatid na Camacho. Huwag muna kayo manggigigil, ha? Ayan, baka maya si Brother Patrick ang manggigil. Ayan, no, naku, napakaganda agad ng panimulang pag-aaral ho natin. Okay? Ano nga po ba uli, mga kaibigan, mga kapatid, yung tinatawag na inyong sabat? Ayan, ipagdiriwang po yan, ikailang buwan? Ikapitong buwan. Ang tawag dyan, inyong sabat. Pagdating naman sa lupain, ang banggit naman po dyan, kanyang sabat. Pagdating naman sa weekly sabat ng ating Diyos, aking sabat. Ayan, makikita po ninyo yung pagkakaiba. Ayan, kung meron po kayong tanong na maaga, pwede po nyo agad isend. Mabigyan po ng daan ang atin pong pagsagot at mabigyan po kayo ng katugunan. Kapatid na Ray, baka maaaring ano ang karagdagang bilang sa ating pag-aaral na ito? Ayan, pinag-uusapan po, kapansin-pansin nga, pagka binanggit yung ikapito na, yung weekly sabat kung tawagin, ginamit na ng Diyos yung terminong aking sabat. Na nagpapakita na kung paanong ang Diyos by character ay eternal, etong kanya ay pinapakita rin po na hindi po ito yung iisipin lamang natin na hindi na nag-i-exist ngayon. Wala na ngayon. Sapagkat itong sabat na ito ay sabi ng Panginoon ay aking sabat. At kung kailan po pumapatak ang araw ng sabat na ito, kasi may mga napapakinggan ako, ikapito nga yan, pero linggo. Kasi nga naman, pag binila mo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang ikapito ay linggo. O, saan ka pa? Linggo na. Kaya para sa kanila,
Kasi sa AUP, Brother Camacho, Brother Apo. Lino, may mga nagiging kasamahan tayo doon na mga, hindi naman Seventh-day Adventist. Galing sa iba't ibang sekta. Meron pa Muslim. Oo. At sa kanila, nagtataka sila, bakit yung ikapito sa inyo is Sabado? Sa amin, pag sinabing ikapito ay linggo. Biblically speaking po, mga minamahal, hindi po nagkakamali ang mga Seventh-day Adventist kung sabihin man namin na ang ikapitong araw po ay araw po ng Sabado. Like for example, babasa po tayo. Dito po sa aklat ng Lucas, sa Kapitulo 23, ang talata po ay, umpisahan ko po sa 52 patuloy. Lucas 23, ang talata po ay 52. Ayan. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Putulin ko saglit. Ito po ay tagpo na nung araw na ipako ang Panginoong Sokristo sa krus. Bandang hapon po ito. Nung mamatay ang Panginoong Sokristo, ang sabi sa talata, ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ano dahilan? Bakit gusto niyang kunin yung bangkay ni Jesus? Meron po bang magandang dahilan o rason? Kasi sa totoo lang, Brother Camacho, Brother Lino, kapag naparusahan ka ng bitay ng mga Romano, ibibilad yung katawan mo ng ng matagal na panahon diyan. Kumbaga, kahihiyan bagay. Oo, ipapahiya ka. Pero pansinin po ninyo, nung namatay ng araw na yon, bago maghapon, gusto nilang kunin yung bangkay ni Jesus. Ano po dahilan? Tuloy po sa 53. At ito'y ibinaba niya at binalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na dooy wala pang nalilibingan. 54. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Putulin ko po ulit, mga minamahal. Bakit po nais ng mga alagad ni Jesus na yung bangkay ni Jesus noong time na siya ay ipakot na matay, ay kunin? Aba, ang dahilan pala nun, ang sabi kasi, nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang araw ng Sabat. Ito po yung dahilan. Nung araw po na yon, namatay ang Panginoong Sokristo, Biyernes po ng dapit hapon. At sa araw po na yan, lulubog na po yung araw. Bago po lumubog yung araw, ang tawag po ng mga Hudyo po dyan is araw ng paghahanda. Kasi po, Brother Lino, Brother Camacho, ang sa atin kasi Lunes, Martes, sa kanila kasi unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ikaapat ng araw, yung panglima, ang tawag nila dyan, araw ng paghahanda. Then yung yung Friday ng hapon, Friday ng hapon, papatak na po dyan yung araw ng Sabat. Kasi yung araw ng paghahanda, Biyernes. Paglubog ng araw ng Biyernes, papasok na po yung sunod na araw, which is yung araw ng Sabat. Tuloy nyo po yung 55. At ang mga babae ay nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paanong ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Next verses. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at ng mga ungwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Putulin ko po ulit, mga minamahal. Nung araw ng paghahanda, ibinaba po nila yung bangkay ng Panginoong Sokristo sapagkat papasok nga po yung araw ng Sabat. Nung pagdating ng hapon, paglubog ng araw, ang sabi sa talata, yun daw mga alagad ni Jesus. Ito yung pinagmamalaki ng marami na sinusunod daw nila yung practice ng first century Christian. Pero yung first century Christian, yung mga alagad ni Jesus, ang sabi sa talata, naghanda daw ng mga pabango at ng mga ungwento at ng araw ng Sabat. Friday po ito ng paglubog ng araw. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Congrats, talagang nasunod ninyo. Mga nagsisipag malaki
na sinusunod daw nila yung practice ng first century Christian. Pero yung practice pala ng first century Christian, mga Sabbath keeper pala sila. At noong time na ito, patay na po ang Panginoong Kristo. Sila po na masugid na tagasunod sa mga aral at katuruan ni Jesus, kahit nung time na ang Panginoon ay namatay, na ipako sa krus, sinunod pa rin nila yung tamang practice na ginagawa ng Panginoong Kristo. Ang sabi, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Sunod po na talata, 24 verse 1. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Pansinin po ninyo mga minamahal, may 3 araw na pumasok po dito. Nung unang araw ng Sanlinggo, kinabukasan po ito. Kasi namatay ang Panginoong Kristo Friday ng hapon. Then, yun po yung araw ng paghahanda, Biyernes. Then, pagdating po ng paglubog ng araw, pumasok na po yung sunod na araw, which is yung Sabbath day. Nung lumipas yung buong araw ng Sabat, kinabukasan, unang araw ng Sanlinggo. Sa kalendaryo, ito po ay pumapatak ng linggo. Meaning to say, kung linggo po, yung unang araw, pag binalik po natin, ang kinabukasan po nun, ito po yung buong araw ng Panginoong Kristo ay nakalibing, ito po ay araw ng Sabat. Kaya kung yung linggo is unang araw, ang ikapitong araw ay araw ng Sabado. At pag inurong pa natin ang ikalimang araw, ito nga po ay araw, ito po yung araw ng paghahanda. Kaya araw po ng paghahanda, araw ng Sabat, at ang sunod po niyan ay araw ng linggo. Meaning to say, yung araw ng Sabat, ito po ay Sabado at hindi po araw ng linggo. Brother Camacho. Tama po. Okay, thank you kapatid na Ray, no? Kapatid na Camacho. Ayan, mga kaibigan, mga kapatid, ano? Kaya dito, kapatid na Ray, kapatid na Camacho, talagang ipinakikita yung sunod-sunod na araw, no? Saka makikita rin natin dito yung kagandahan, bakit nga naman yung ating Panginoon na nasa krus ng Calvary ay hindi hinayaan na abutin ng paglubog ng araw doon, na kailangan tanggalin siya. Alam mo, may kahalagahan niya sa matandang tipan kung bakit kailangan yung taong yun, pagka nakabiti na sa kahoy, ay wag aabutin yun ng gabi. Ay kailangan nilang ibaba. Kasi may batas no sa matandang tipan Ngayon, makikita pa rin natin ang kahalagahan. Bakit nga naman si Kristo mamamatay hapon? Alam nyo, may batas na rin sa matandang tipan na kailangan sa hapon talaga mamamatay ngayon, dito yung pinakikita pa rin natin, kapatid na Ray, kapatid na Camacho, yung kahalagahan para ang tao hindi na malito. Iniisa-isa na natin alin ba yung Sabat ng Panginoon, Sabat ng mga Hudyo, Sabat ng mga lupain. Kaya pinakita na rin natin kanina na yun yung Sabat, kanyang Sabat, aking mga Sabat. Nalilito kasi tuloy sila roon doon sa terminong Sabbath day noong ipako sa krus ng Panginoon. Na inalis na yung pagkakaalit sa laman. Na ito'y anino ng mga bagay na magsisidating. Okay, pinakita rin natin kanina, kapatid na Camacho, kapatid na Ray, na yung inyong Sabat, yung kanyang Sabat, ay nasa linya ng palatuntunan. Wala sa linya ng Decalogue. Di katulad ng 7-day a week, ay talaga nga naman nakalagay sa 10 Commandments. Yun nga tinatawag nating moral law. Ayan. Mga kaibigan, mga kapatid, ano po, dito malinaw na po na pag meron po kayong nabasa na yung Sabat hindi na dapat sundin, yung Sabat ay pinako na sa krus, huwag niyong isasama yung weekly Sabat. Po, kasi po yung ikapitong araw na po yun, kailanman hindi tinawag na palatuntunan, kapatid na Camacho. Sige po, tuloy po natin. At dito nga mga kababayan, at mga kapatid, na gusto naming makita din ho ninyo, marami mang uri ng Sabat sa Biblia. 3 uri man ito ng Sabat, pero isa lang dito ang naiiwan. Isa lang dito ang natitira. Kaya may binabanggit doon sa Kapitulo 4 ng Hebreo, talata ay 9, na ganito. Tignan ho ninyo. Pagkatapos na masipin natin, ganito ang ating mababasa. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So yung salita pong natitira sa talatang ito, sa Greek text mga kapatid, yan ay apolepetay. Nang ibig sabihin, nananatili. May nananatili pa ngang isang pamamahingang Sabat
ukol sa bayan ng Diyos. Ay bakit sinabing nananatili? Sa ibang version, kagaya ng binabasa natin, may natitira. Ay ano ibig sabihin yan? Kasi meron nung sabat na mga inalis. Totoo ba na may sabat na inalis ayon sa Biblia? Colosas 2, DC 14 muna tayo. Yan, lapag natin. May binabanggit dito na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Tandaan ninyo, ang inalis, ang pinawi, usapang nasusulat sa palatuntunan. Na ito anya laban sa atin, hindi naaayon sa atin. Ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Tuloy sa 2:16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, sa pag-inom, tungkol sa kapistahan, bagong buwan o araw ng Sabat. Yun pong binabanggit dito na araw ng Sabat. Actually, sa tekstong Grego, yan po ay Sabat lang. Wala naman yung salitang talaga. Yan. Na itong Sabat na ito, na isinaling araw ng Sabat, ito po ay tumutukoy sa talatang 14 na nasasakop ng usapang nasusulat sa palatuntunan na laban sa atin na ito'y kanyang inalis, ipinako sa krus. Kaya ang sabi sa atin, huwag kahatol tungkol sa inyo. Tungkol sa pagkain, pag-inom, kapistahan, bagong buwan o araw ng Sabat. Bakit? Talatang 17. Sapagkat ang sabi rito, ito anya'y isang anino lamang ng mga bagay na magsisidating. Ay sino tinutukoy nito? Walang iba kundi si Kristo na siyang kumakatawan dito. Ibig sabihin, yung dalawang uri ng Sabat na nasa palatuntunan, yung Sabat ng lupain at Sabat ng Sabat ng mga Hudyo, pinagdiriwang ikapitong buwan at ikapitong taon, sakop ng palatuntunan, ito ay umaanino lamang kay Kristo. Kaya nang dumating ang inaaninuhan at napako sa krus, kasama na rin itong naglaho. Samantala, yung Hebreo 4, dahil may mga naglaho, tama lang sabihin, may nananatili pang isang pamamahingang Sabat. Alin yan? Yung Sabat na binindisyonan, binanal ng ating Panginoon, ang siyang naiiwang Sabat para sa bayan ng Diyos. Wala pong iba kundi ang ikapitong araw ng Sanlinggo. Hindi po ikapitong araw ng paghahanap buhay, ikapitong araw ng Sanlinggo. Yan po ang maliwanag dyan, kapatid na Lino. Okay, thank you, kapatid na Camacho. Brother Ray, Ayan, nais kong idiin pa yung binanggit ni Brother Camacho. Actually, tamang-tama yung binanggit mo, Brother Camacho, na yung Sabat na ikapito, ito po yung nananatili o natitira. Then, kung mapapansin po ninyo, binanggit sa aklat ng Colosas na yung mga Sabat na inalis doon, ito po ay nakasalig sa mga kahatulan at palatuntunan. Ibig sabihin, makikita mo kagad na may pagkakaiba yung weekly Sabat at yung Sabat na ipinangingiling pa ng mga Hudyo. Yun pong Sabat na yan, nakasalig sa kahatulan at palatuntunan. Pansinin po ninyo yung talata na aking babasahin. Dito po sa aklat ng mga awit, sa 147, umpisan ko sa verse 18. Verse 18 to 20. Awit 147 verse 18. Ang sabi po, kanyang pinahahaddan ng salita at tinutunaw. Kanyang pinaihihip ang kanyang hangin. Mukhang iba yung verses, kapatid. Yun din ba yan? Diretso mo yan. Kasi at ang tubig ay pinaagos. Next verses, 19. Yeah. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Jacob. Ayan. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Jacob, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Next verses. Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa at tungkol sa kanyang mga kahatulan,
hindi nila nalalaman, purihin ninyo ang Panginoon. Kasi po mga minamahal, meron pong mga tinatawag na civil law na ginawa para po sa bansang Israel ang ating Panginoon Diyos. Ang tawag nga po dyan is mga kahatulan at mga palatuntunan. Ang Diyos din po yung nagkaloob nito sa bansang Israel para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan ang kanilang bansa. Ang sabi nga po sa talata na binasa natin, ipinabatid ang wika niya yung kanyang salita sa Jacob, at ito nga po ay tumutukoy sa mga kahatulan at palatuntunan. Sa alinmang bansa, hindi daw siya gumawa ng ganitong batas, yung kahatulan at palatuntunan. Tungkol sa bagay na ito, yung ibang mga bansa, hindi nila ito nalalaman. Ibig sabihin, yung binabanggit po na inalis doon sa aklat ng Kolosas na hindi ayon sa atin, laban sa atin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, laban na yun sa atin. Bakit? Kasi po, para nga po yun sa mga Israelita, at yun po ay pinatutungkulan, may kinalaman sa tagapagligtas na darating. Yun po ay tumuturo sa Mesaya na darating at sa kanyang gawain. Pero yung weekly Sabbath po, bago pa po dumating yung tagapagligtas sa kanyang pagkakatawang tao, dun pa lamang po sa creation, ay binanggit na po ang Sabbath na ito. Ibig sabihin, yung palatuntunan at kahatulan, ito po ay dumating nung ang tao na ay nagkasala. Samantalang yung ikapitong araw, yung weekly Sabbath, ito po ay ibinigay sa tao bago pa magkasala. During creation, hindi pa nagkakasala yung unang mga magulang. Kaya po ibinigay po ang palatuntunan at kautosang ito para po makontrol o ma-harmonize ang bansang Israel hanggat inaantay nila yung pagdating ng tagapagligtas ay manatili sila sa pagkukupkup ng ating Panginoon Diyos. Subalit, nung dumating ang Panginoong Sukristo, ay pinalaya na nga po sila sa mga Sabat na ito, subalit ang natitirang Sabat, sabi sa Hebreo, ito nga po ay ang ikapito, ang araw ng Sabat. Okay, thank you kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Kaya sa mga viewers natin, pinaliliwanag po sa atin ang ating mga kasama, totoo po na may mga batas, na may mga kautosang inilagda ang Diyos na angkop lamang sa bansang Israel, na hindi sakop ang ibang bansa. Tama po. Yan, katulad natin, may mga batas ang ibang bansa na hindi tayo sakop. May mga batas para sa atin na hindi naman sila sakop. Ayan, kaya totoo rin po mga kasama, mga kaibigan, totoo po na may mga kautosang inalis. Ayan, totoo po na may Sabat ding inalis. Hindi nga lamang yung ikapitong araw. Kaya ito yung malaking pagkakaiba, kapatid na Camacho, kapatid na Ray. Nabantalang yung kautosang palatuntunan na yun naman ay isinulat sa aklat. Yun ay talagang pasamantala yun Pero yung Sabat na nasa ikapitong araw, nakabilang sa Ten Commandments, Diyos mismo ang sumulat yun At inilagay pa yun sa 2 tapyas na bato sa loob ng kaban ng tipan. Kaya dito makikita natin talagang pagkakaiba. Kaya tanong ng ating topic, alin ba ang tunay na Sabat? Yung Sabat na nasa 10 utos. Ngayon, balikan ko muna bago ko ibigay sa inyo. Doon sa binasa kanina ni kapatid na Ray, doon sa 23 ng Lucas, mapapansin mo, ito yung mga Kristiyano, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Yung mga Kristiyanong ito na nakatanggap ng kapahingahan kay Kristo, mangingilin din sila ng literal na Sabat. Tama po. Kasi pansinin nyo, kapatid na Ray, kapatid na Camacho, at sila'y nagpahinga ayon sa utos. Ayun, sa makatwid, pag tinanggap mo si Kristo bilang kapahingahan ng iyong buhay, mangingilin ka ng literal na ikapitong araw na Sabat. Tama. Kaso pinaghihiwalay, kapatid na Camacho. Ang nakalulungkot, si Kristo na ang Sabat, hindi na ikapitong araw. Masaklap. Maganda ganito si Kristo ang kapahingahan, pero hindi nag-aalis ng kapahingahan ng ikapitong araw. Kapatid na rin, kapatid na Camacho. Isa pang gusto kong maintindihan ng atin pong mga kababayan, na talagang yung pong Sabat na ating tinatalakay ngayon, gamit na nga yung talatang nililiwanag ng kapatid na Lino pa, doon sa liwanag na ibinigay ng kapatid na Ray. Doon sa saling New English Bible, ganito po ang ating mababasa. It was Friday, doon sa talatang 54. Letra por letra. Yes. It was Friday, and the Sabbath was about to begin.
Ano daw po? Yung to begin. 54, lapag muna natin sa Tagalog, kapatid na, ayan, John Lloyd. Sa Tagalog, Lucas 23. 23, Verse 54 hanggang 56 na yan. Apo. Yan. Nooy araw ng paghahanda, nalalapit na ang araw ng Sabat. Yung araw ng paghahanda, ang terminong ginamit sa New English Bible, it was Friday. Oh? At yung terminong at nalalapit na ang Sabat, ang ginamit na termino, and the Sabbath was about to begin. Yan. So nakita natin yung araw ng paghahanda, araw ng Friday. O, tuloy na natin sa talata na tayong shortcut na natin. 24, talatang 1. Kasi magkakadugsong naman yan eh. O, eto sabi, 24:1 ng Lucas. Yan. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumagang-umaga, nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango at pabango na kanilang inihanda. Ano yung unang araw ng Sanlinggo na binabanggit dito? Yan. Dito pa rin, sa saling New English Bible. Ang sabi, very early on Sunday morning, the woman went to the grave. Alin daw yung unang araw? Sunday. Kung Friday, ang ikalimang araw, at ang unang araw, Ikanim. Kung Friday ang ikalima, at ang unang araw, Ika-anim. ika-anim, kung Friday ay ika-anim na araw, at Sunday ang una, ano ang ikapito? Nasa pagitan nun. Yan. Yung Sabat na binabanggit, ayaw mat sa hindi, Sabado yan. Saturday sa wikang Ingles na ating pong nakagistan sa kalendaryo. Ito po ang siyang natitira na ipinangingilin, sabi nga ng kapatid na Lino, ng mga Kristiyanong ito sa Lucas 23:54 hanggang 56 at 24:1 ng Lucas, Brother Lino. Yan, thank you kapatid na rin, kapatid na Camacho. Ayan. Oh, nakita na ninyo mga kaibigan, mga kapatid. Mababasa nyo ho yan sa iba't ibang version ng English Bible. Yung it was Friday, tapos about to begin, Saturday, pagkatapos ay first day of the week, Sunday. Kaya yung Sunday, hindi po yan 7th day, Sabat ha. Baka na naman nalilito sila dyan, kapatid na Camacho eh. Naalala ko tuloy, kapatid na rin, kapatid na Camacho, yung discussion nito sa isang kadialog niya sa isang samahang pananampalataya eh. Yung ginagamit, yung 28 ng Mateo. Yung Sabaton doon na ginamit, Nalilito siya doon sa first day, saka sa 7th day, pareha Sabat eh. Ginamit na yung Sabaton eh, no? Okay, mga kaibigan, mga kapatid, yan po, no? Kaya maliwanag po ang Biblia. Kaya ito po ang gabay sa katotohanan, talaga ho kayong dadalhin ito sa katotohanan. Ano po, ito tabi-tabi lang po, talagang usapang itong katotohanan. Isipin po ninyo, saan po ba kayo nakakita na yung first day of the week, siya pa rin ang 7th day of the week? Di ba? Malabo. Binabanggit na nga ng, ewan ko, kapatid na Camacho yung binanggit na dictionary, yung sinasabi mo sa Webster, hindi lamang pang-Hudyo, may Kristiyano din. May Christian din na nangingili ng Sabado Di ba? Tapos yung first day of the week, kala pang Kristiyano lang no? Hindi nila nakita doon sa kung dadampot din lang naman ng ibang mga, hindi naman bias, yung Webster Dictionary, lalo yung Miriam, hindi naman atin. Sino rin bang author niya? Sino rin, ano ba religion din niya? Kapatid na di ba? Sa kaibigan din nating mga Roman yan di ba? Pumapabor sa atin. Hindi lamang sa mga Jews, kundi sa mga Christian. Tama po. Kung Biblia naman ang pag-uusapan natin, pagka sinabi naman para sa Kristiyano, followers of Christ. Yung mga panahon ni Kristong siya'y namatay sa krus, itong nasa Lucas 23 na binabasa na, mga followers ni Kristo to Amen. Diba? Tama. Nagpahinga sila ayon sa utos. Mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo, nagpapahinga ng literal na Sabat. Problema naman natin sa panahon Kristiyano, si Kristo na ang Sabat, ayaw naman mangili ng ikapitong araw na literal. Samantalang ang linaw nung Lucas 23, sila'y nagpahinga ayon sa utos.
Yun lang, pag hindi utos Oo. Natanong natin, sino ba nag-utos nung unang araw ng Sanlinggo? Oo. Di ba? Ayun lang. Yan, kapatid na rin, kapatid na Camacho. Ayan. Bago po natin sagutin yan, maganda yung tanong na yan Sino ang nag-utos Yan, no? ng pangingilin ng araw ng linggo? Ayan. Mapapansin po ninyo, nais ko pong bigyang diin din yung binanggit ni Brother Lino na may mga tao ngayon na nag-uutos na nagtuturo na sa kanilang mga miyembro na dahil si Kristo na daw yung kapahingahan, si Kristo na daw ang araw ng Sabat. Kaya hindi na daw dapat ipangilin ang araw ng Sabat sapagkat si Kristo na nga ang kapahingahan. Pero pansinin po ninyo, yung point na binanggit na yung mga alagad nagpahinga ayon sa utos. Tanong, yun bang Kristo na namatay na kasama nila, hindi ba nila kinilala na yun na yung kanilang kapahingahan? Yun. Kinikilala rin nila ang kapahingahan yun Pero, the fact is, nangilin pa rin sila ng ikapitong araw ng Sabat. Ganon din po, hindi kailanman sinabi ni Jesus na siya na ang Sabat. Tama. Ang sinabi niya, siya na yung kapahingahan ng ating kaluluwa. Yan, spiritual sa Sapagkat tayo po, baka pagal na kasi sa pagkakasala. Pag lumapit ka kay Kristo, Yan. aba siya na yung iyong magiging kapahingahan. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na po umiiral yung araw ng Sabat na tumutukoy sa araw ng Sabado. Pansinin po ninyo, ito po ay palasak na po itong talatang ito. Lagi po itong maririnig po ninyo na ginagamit ng mga Seventh-day Adventist. Dito po sa Marcos 2:27, ang talata po ay 27 hanggang 28. At sinabi niya sa kanila, si Jesus po ang nagsasalita po sa talata. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. 28. Kaya't ang anak ng tao, ang Panginoong Kristo, kaya't ang anak ng tao ay Sabat na. Yun ba nakalagay sa talata? Yeah. Bakit hindi pala? Hindi pala ganun nakalagay. Mali. Ulit ang basa. Ulit. Ulit ang basa. Kaya't ang anak ng tao, ang Panginoong Kristo, ay Panginoon din. Panginoon din naman ng Sabat. Hindi po siya yung Sabat per se. Yan. Hindi siya yung mismong Sabat. Siya po ang Panginoon ng Sabat. Bakit po? Kasi siya yung creator ng Sabat. Oh, yeah. Dahil siya yung creator ng Sabat, yung Sabat ay created, hindi po manlilikha, kundi ang Sabat ay nilikha, hindi po pwedeng maging Kristo yung nilikha. Kaya nga po sa dual nature ni Christ sa pag-aaral natin sa theology, nag-iingat tayong pagsamahin yung dalawang nature niya Kasi yung iba'y pinagkakamali, kung Diyos si Kristo, bakit natulog? Bakit nagutom? Bakit nauhaw? Bakit tinuli? Ba't naipako sa krus? Ba't namatay? Pagka Diyos ang pinag-uusapan Oo, nila. di ba? Sa dual nature, nag-iingat kaming mga theologian na pagsamahin po yan. Ganon din po, nag-iingat din kami na pagsamahin yung creator at saka yung created being. Kagaya po ng araw ng Sabat, ito po ay ginawa. Yung gumawa, ito yung Panginoon ng Sabat. Ulitin po natin, ang Panginoong Kristo, siya po yung Panginoon o gumawa ng Sabat. Yung araw ng Sabat, ito po ay ginawa. Kaya kapag ikaw ay nangingilin ng Sabat, ibig sabihin na mamanginoon ka kay Kristo. Masaklap po, Brother Camacho, Brother Lino, napakaraming tumatawag ng Lord Jesus Yan. Panginoon, Lord Jesus, in the name of Jesus Christ. Pero hindi naman nangingilin ng Sabat. Pentecostal na. Para naalala ko pinanggalingan ko. Pero kung mapapansin po ninyo, lahat po ng namamanginoon sa Panginoon, sila po ay nangingilin ng Sabat. Sapagkat si Jesus nga po ay Panginoon ng araw ng Sabat. Hindi rin siya Panginoon ng Biyernes. Oo. Hindi rin siya Panginoon ng araw-araw na Sabat. Hindi rin po ganon. Siya po ay Panginoon ng Sabat na tumutukoy po sa ikapito. Sa seventh day o araw ng Sabat na ipinangingilin ng mga lingkod ng Panginoon. May kinalaman naman po sa pagbabago po niyaan. Alam to, marami na po tayong ginawang pagtalakay. Meron po tayong tinatawag na ecclesiastical law at saka civil law.
Yan. Siguro sa ibang pagkakataon, mas maganda, mas malawak ito. Pwede, Kasi by civil law, si Constantine ay nagbigay ng batas na kapag araw ng linggo ay mangingilin ang mga tao o hihinto sa paghahanap buhay. Opo. Pero yung ecclesiastical law, ito po ay gawa ng Roman Catholic. Meron pa nga question na alin ang araw sa book mismo ng ng Catholic, aling araw ang araw na ikapitong araw? Ang sagot ay araw ng Sabado. Bakit tayo nangingilin ng linggo instead na Sabado? Ang sagot nila, nangingilin tayo ng araw ng linggo imbis na Sabado sapagkat ang simbahan na kinikilala di umano nila na may authority daw ay inilipat ang kabanalan ng Sabado patungo sa linggo. Ang tawag po natin dyan is ecclesiastical law. Kasi minsan nalilito rin yung iba eh. Si Constantine daw ang meron pong ginawa si Constantine na kung tawagin is civil law. Bilang isang namamahala, ipinatupad niya na yung araw ng linggo kasi siya ay mananamba ng sun god. Pagano po siya sumasamba siya sa araw. Kaya yung araw ng Sunday, nakapangalan niyan sa kanyang Diyos. Kaya pagka-araw ng Sunday, ay iniutos niya na magpapahinga ang lahat sa paghahanap buhay. Kaya kapag ang araw ng pangilin mo ay linggo, congrats, kakampi mo si Constantino na sumasamba sa kanyang Diyos na araw. Yung ecclesiastical law ay ginawa naman ito ng Roman Catholic Church na inilipat di umano ang kabanalan ng Sabado patungo sa linggo. Walang talata sa Biblia at hindi po itinuro ng Biblia kahit sinong apostol na yung kabanalan ng Sabado o araw ng Sabat ay ilipat sa ibang araw. May talata pa nga, Brother Lino, Brother Camacho, kung ano ang bagay na iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ibig sabihin, mali po na gawin. Nasundin po yung nagbago ng araw ng Sabat, kundi tayo'y manatili po sa aral ng Biblia. Yun, madagdagan ko yung pagdidiin pa ng kapatid na Raymond Cada. Buhat dito sa isang aklat na pinamagatang The Christian Work, April 19, 1883, January, nakalagay po'y ganito. Some have tried to build the observance of Sunday upon apostolic command, whereas the apostolic give no command on the matter at all. This, the truth is, too soon as we appeal to Lateria or to Lateria scripta of the Bible, the Sabbatarians have the best of the arguments. Ano po sabi ng aklat na ito? The apostolic gave no command on the matter at all. Alin yung sinasabi niya? Yung pag-o-observance ng Sunday. So, ibig sabihin, ang mga apostol, hindi po nag-o-observe ng Sunday. Wala silang kinalaman doon. Wala silang kinalaman dito. Sa isa pang aklat, The Catholic Record, Setyembre 17, 1893, ganito po ang sabi. Ang pagbantay sa Domingo, ingon nga adlaw, igpapahulay, dili pinasikad sa balaang kasulatan, kundili sa ato lamang nga tradisyon. Kita po ninyo? Base lang pala sa tradisyon. Tuloy natin. Busa, dili ka duha-duhaan nga kini institusyon nga gimbutan lamang sa Iglesia Katolika. Patay na. Sa kanila lang pala yan nagmula, hindi sa mga apostol. Ito pa, tuloy natin. Dito naman sa Priest Bradley and address reported in the Elizabeth NJ March 18, 1903. It is well to remind the Presbyterians,
Baptist, Methodist, and other Christians that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Sunday is an institution of the Roman Catholic Church. Patay na. And those who observe the day observe a commandment of the Catholic Church. Malinaw po ba? Malabo? Malinaw. Malinaw. Oh, alinsunod sa mga tala ng pangkasaysayan eh. Oh, eto pa. Bago ko ibigay kay kapatid na Lino. Kay James Cardinal Gibbons, isang authoritative ito ng Roman Catholic Church. Oh, The Faith of Our Fathers. Oh, 1917 edition. Mula sa mga pahinang 72 at 73. Ganito po ang ating mababasa. You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures enforce the religious observance of Sunday. A day which we, sabi ng Catholic, a day which we never sanctify. Napakalinaw, mga kapatid. Ano? Kaya isa lang ang iglesyang sa Diyos. Hindi pwedeng marami. Hindi pwedeng dalawa tayo. Isa lang. Alin yun? Yung nag-oobserbar ng tunay na Sabat sa Panginoon. Walang iba kundi ang Seventh-day Adventist na siyang nagpapahalaga sa ikapitong araw ng Sanlinggo, kapatid na. Nakita na ninyo. Naku, mga kaibigan, napapasarap na naman ito ang aking partner na to. Naku, nakakagigil na kayo. Naku, lewang ko lang. Sabi ko sa inyo, huwag niyang gigigilin to si Camacho eh. Napapasarap tuloy. Lumalabas tuloy yung kadaldalan nito. Diba? Ayan, naku, Brother Patrick. Yan. Oh, nakita nyo mga kaibigan, binigyan na po kayo ng mga reference. Hindi po yan reference ng SDA, hindi po yan bias, by inyong reference po yung binabasa. O ngayon ay bilang karagdagan, balikan ko po yung 12:8 ng Mateo. Meron akong gustong isingit lang dito. Napakaganda nito eh, kasi narinig natin, kung nakikipanginoon ka, dapat magsasabat ka. Bay, maganda nga naman eh. Tingnan ninyo sa isang madaling pagkaunawa nito, kapatid na John Lloyd, sapagkat ang anak ng tao, Panginoon ng Sabat. Yun. Kapag ka nangingilin ka ng Sabat, ang tanong, sinong Panginoon mo? Ayan, ganun lang naman kasimple yan eh. Okay, kung nangingilin ka ng Sabat, naturalmente, ang Panginoon mo, yung may-ari ng Sabat. Amen. Kasi the Son of Man, the Lord also the Sabat. Ngayon, tingnan natin ang Isaiah 56. Simulan natin sa 1, 2, and verse 6. Ayan. Tingnan nyo mga kaibigan, lahat po kayo nakikipanginoon eh. Lahat po kayo nakikipangasiwa sa Panginoon eh. Nakikipaglingkod kayo eh. Pero itong kagandahan nito, kapatid na rin, kapatid na Camacho, ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katwiran ay mahahayag. Kanino? Ayan, talatang 2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingili ng Sabat upang wag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ito bang Sabat para lamang sa Hudyo? O, tingnan natin, talatang 6. Gayon din ang mga taga-ibang lupa. Ibig sabihin, hindi Hudyo, hindi Israelita, taga-ibang lupa nga eh. Ngayon, ganito pa, na nakikilakip sa Panginoon. At upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging Kanyang mga lingkod. Sino ito? Bawat nangingili ng Sabat upang wag lapastanganin
at nag-iingat ng aking tipan. Yun. Sino raw po? Mga taga-ibang lupa, hindi lamang para sa Hudyo. Amen. Maging taga-ibang lupa. Pag sinabing taga-ibang lupa, di 17:12 ng Henesis, hindi lahi ng Israel. Yun. Ngayon, sino raw po yan? Yung nakikipanginoon, nakikipangasiwa sa Diyos, sa Panginoon ng mga Hudyo. Tama po. Ngayon, ang sabi dyan, ay nangingilin ng Sabat. O kaya kung kayo lingkod na nagsasabi, kung kayo nakikipanginoon, nakikipangasiwa, ay dapat mangiling kayo ng Sabat. Bakit? Pag kayo nangilin ng Sabat, ang Panginoon, ang inyong Panginoon. Ibig sabihin, yung Panginoon ng Sabat, pag pangilin mo yung Sabat, siya ang Panginoon mo. Kapatid Ray, kapatid ng Camacho. Ay, madagdag ko pa, Sige po, mahabol sige ko po. ito. Baka malimutan ko. Ay, nga lang. May style na naman, no? May style si Brother Ray. Tingnan nyo ninyo, gusto ko yung termino rin ginamit ng Kalino at ng kapatid na Raymond Cada na hinango sa Biblia na ang Panginoon ng Sabat si Kristo. Kung yung Sabat si Kristo na, lalabas niyan si Kristo rin ang Panginoon ni Kristo. Yun. Di ba? Kung si Kristo yung Naisip mo Sabat, pa yun? Ang galing na. kaya mamalimutan ko. Di ba? Sabi sa talata ang Panginoon ng Sabat, si Kristo. Si Kristo, Kung si Panginoon ni Kristo Kristo. rin ang Sabat, Panginoon niya, sarili niya, lalabas niya. Di ba? Kristo, Ngayon, kung si Kristo ang Sabat, sabi doon yung Sabat ginawa ni Kristo. Lalabas din niya, ginawa niya sarili niya. Kung si Kristo ang Sabat. Naisip mo pa rin yun? Kaisip mo rin. Grabe na kaisipan niya na. Kita nyo na mga kapatid. Kaya marami na nga mamali. Huwag niyong iisipin mga kapatid ko si Kristo ang araw ng Sabat. Ang tamang interpretasyon ng Biblia, si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Kaya iba yung kapahingahan na binanggit kanina doon sa Mateo 11, iba rin yung Sabat doon sa pinapaliwanag natin. Bagamat kapahingahan ang pagkakabanggit sa Mateo 11:28 patuloy, hindi nangangahulugang Sabat yan. Hindi lahat po ng kapahingahan tumutukoy sa araw ng Sabat. Tandaan ninyo hindi lahat ng kapahingahan Sabat ang tinutukoy. Mayroong kapahingahan na tinutukoy sa wikang Grego ay anapausin. Yung spiritual rest na siyang nasa Mateo 11. Yun yung spiritual rest, yung anapausin. Ang translation ng anapausin, kapahingahan. Yung isa naman, yung tinatawag na katapausin. Nasa aklat naman ng Hebreo 4:1. Patuloy. Yung katapausin, yan ay kapahingahang pisikal. Yan, Kaya, ang translation ng katapausin, kapahingahan din. Pero kapahingahang pisikal. Yung isa naman, sa wikang Grego, sabaton. Na ang translation din yan, ay kapahingahan din. Pero, itong sabaton na ito, sabat ito. Ayan. Kaya, bagamat pare-pareho silang isinasali kapahingahan, hindi lahat ng kapahingahan ay tumutukoy sa Sabat. Kaya wag ninyong ipagkakamali, ang Matthew 11 ay Sabat din. Hindi po. Kapahingahang spiritual ang tinutukoy dito. Yan, kapatid na Lino, Thank you, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Thank you. Yan, nakita ninyo. Kaya pag ikaw ay nakatanggap, nakalasap ng kapahingahan kay Kristo, hindi nag-aalis ng literal na kapahingahan sa Sabat. Tama po. Yan. Okay, 4:30 na tayo. Bago natin ibigyan ng daan yung ating mga tanong, mga kapatid, bigyan muna natin daan yung madalas nilang ginagamit. Bigyan natin pansin ito. Gaya ng tanong natin kanina, kung ang Diyos ay nag-utos na ingatan yung ikapitong araw, sino naman nag-utos ng unang araw? Nakita na natin yung mga reference, kapatid na Camacho. Pero ang dahilan, may hinango din silang tala sa loob ng Biblia, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Para magmukhang tama. Para ito'y madalas nating naririnig at nakikita natin, ito'y parang tila malapit sa katotohanan. Tingnan natin, kung dito nga uubra na yung unang araw, yan na nga ang dapat, at yung ikapito ay hindi na, kapatid na John Lloyd. Buksan mo yung kapitulo 20, talatang 7 ng mga gawa, ganitong nakalagay. Ayan. Bigyan pansin ninyo to, mga kasama, pagkakalog ko na po sa inyo. Bago natin bigyan ng daan yung ating mga tanong, palagay ko marami nang pumasok na tanong, Brother John Lloyd? Gawa 20, talatang 7. Ito yung isa sa kanilang pinaghanguan. At ng unang araw ng sanlinggo,
nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Kapatid na Ray, kapatid na Camacho, isa ito sa pinaghanguan nilang tala para sabihin, ay hindi na, ikapitong araw. Sa Hudyo yan Ito sa panahong Kristiyano na, unang araw ng Sanlinggo. Ito ba ay tatama sa kanilang katwiran? Katwiran ba ng Diyos yan? Yung unang araw na yan, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Okay, siguro ang masasabi po natin dyan, tama yung talata, mali lang yung kanilang pagkaunawa. Nakasablay pala. Ganda sa ano. Tama yung talata, mali yung kanilang pagkaunawa. Ang totoo, mas maraming beses na atang nabasa ng mga Adventist ito kaysa sa mga gumagamit ng talatang ito para tutulan ang araw ng Sabat na aming ipinangingilin. Pakibalik po muli yung talata. Pansinin po ninyo ang ginagawa nila is nangingilin sila tuwing araw ng linggo. Tuwing unang araw. Gamit po yung talatang ito. Babasahin ko po yung talata. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. Putulin ko po mga minamahal. Meron akong nais ipapansin po. Sa unang phrases pa lang, ay hindi na po ito susupport sa kanilang paniniwala na tuwing araw ng linggo na dapat mangilin. Bakit po? Unang-una, hindi po ginamit dito yung salitang tuwing. Tuwing unang araw ng sanglinggo, sila'y nagkakapisan. Hindi ho. Isang pagkakataon lang ho ito. At ng araw ng linggo, isang pagkakataon lang ho yan. Hindi po sinabing tuwing unang araw ng sanlinggo, sila'y nagkakatipon at nagkakapisan. Diba? Pansinin po ninyo, ng araw ng linggo, o ng unang araw ng sanlinggo, kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay. Akala naman ng iba, ito ay banal na hapunan. Hindi po. Kasi po, yung mga Hudyo ay ugali. Sabi nating weekly, na nila ito, habit. Kapag ka sila ay kumakain, ang tawag nila talaga dyan, pagpuputol-putol ng tinapay. May talata nga sa Bible, araw-araw. Yes. Sila, nagpuputol-putol ng tinapay. Kasi, yung termino ng mga Hudyo, kapag ka kumakain na sila, yung meal, ordinary meal. Pagpuputol-putol ng tinapay din ang ginagawa nila. Pag meron silang handaan, pagsasalo, pagpuputol-putol ng tinapay din ang ginagawa, ang termino nila. Ibig sabihin, isang pagkakataon po ito, meron po silang isang special occasion, sa isang pagkakataon, ang ginawa po nila ay nagsalo-salo po sila. Hindi po ito banal na hapunan na ginagawa tuwing araw ng linggo sa mga simbahan ng mga iba't ibang churches na nangingilin ng linggo. Ang dahilan po, nung araw po na kasing ito, tuloy po sa verse 8. Yan. Verse 8. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. Pansinin po ninyo, yung unang araw ng sanlinggo na ito, binabanggit po ito is gabi. Sa mga Hudyo po kasi, yung linggo ng gabi, ito po sa ng mga Hudyo, sa oras ng mga Hudyo, yung Sabado po kasi ng paglubog ng araw, linggo na po sa kanila po yun. Unang araw na po yun. Kung ito po yung gagamitin natin batayan, dapat Sabado ng gabi, linggo na nila. Tama. Doon sila magtipon. Doon na nagsisimulang pagkakatipon. Hindi, kinabukasan pa ng linggo, ng umaga, ang pagkakatipon nila. Samantalang dito, pag yung unang araw po dito, nag-start po ito nung paglubog ng araw. Bakit po? Kasi nga po, nangingilin sila ng Sabat, inabot ng pagdilim, paglubog ng araw. Continuous po ito. Nag-continue. Ibig sabihin, galing sila sa pangingilin, then si Apostol Pablo, pag tinuloy natin talata, nagbabalak umalis. Yeah. Ibig sabihin, dahil nga kung ikaw ba naman, isa kang overseers, namumuno ka ng may maraming mga alagad, tapos aalis ka na sa kinabukasan, sigurado, sandamakmak na paalala at pagpapayo ang gagawin mo niyan. In fact, ang nangyari is tumagal si Apostol Pablo. Yeah. Mula po sa araw ng Sabat, then lumubog yung araw, pumasok yung unang araw, gabi po ito,
Umabot po doon yung pangangaral ni Apostol Pablo at nagkaroon po sila ng pagpuputol-putol na tinapay. Kung tawagin po yan is farewell party. Dahil nga po aalis si Apostol Pablo. Despedida. Pero hindi padispedida. Hindi po nangangahulugan na tuwing unang araw, sila po ay nagkakatipon. May isa pa po akong ididiin po sa inyo. Yan pong pagkakatipon na yan, pansinin po ninyo yung unang naging sentro ng Kristyanismo, which is yung Antioquia. Matapos pong lumipat mula sa Jerusalem, then nalipat yung office ng pamunuan doon po sa Antioquia. Mababasa po ninyo na kahit ang mga Kristiyano na na-convert sa Antioquia, hindi po sila nangingilin ng araw ng linggo. Yung sa Gawa 20, mga Kristiyano sa Antioquia. Kaya kung mapapansin po ninyo, Sa 13. Gawa 13:44. Basahin po natin. Gawa 13:44. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Bakit po? Kasi meron pong naunang Sabat. Nangaral si Apostol Pablo. Aba, pagkatapos mangaral, ang gusto nila, next Sabat, mangaral ulit si Pablo. Kung linggo na sila, dapat sinabi niya, wag mo na paabutin ng Sabado. Kinabukasan kasi linggo na yon. Mangaral ka na kagad. Aba, hindi. Pagkatapos mangaral ni Apostol Pablo nung araw ng Sabat, inantay po nila muli yung susunod na Sabat kasi naghahanap buhay rin po kasi sila. Kung Sunday keeper sila, dapat kinabukasan nun. Sasabihin nila kay Apostol Pablo, ba't ka mangingilin? Kristiyano ka. Bakit aantayin pa namin yung next Sabat? Tama. Aalisin naman pala ito ng Panginoon. Di kinabukasan na dahil linggo. Hindi ho ganon. Ang ginawa po, pagkatapos ng Sabat na yun, ng pangaral ni Apostol Pablo, next Sabat, ang sabi, nagkatipon halos ang buong bayan. Buong bayan, nagkatipon. Ibig sabihin, buong bayan. Kasama mga intil. Kasama mga intil, mga Sabat keeper po sila. Kaya po maling sabihin na yung Gawa, Kapitulo 20, talatang 7, ito po ay patunay na linggo na po yung araw ng pagsamba at pangilin. Ulitin po natin, una, hindi po ginamit doon yung salitang tuwing unang araw, kundi isang pagkakataon lamang po yun. Ikalawa, yung linggo na po yun po ay pagkatapos ng Sabat, inabot ng paglubog ng araw. Kaya sa kalendaryo po natin, ito po ay Sabado ng gabi. Samantalang yung mga Sunday keeper, kinabukasan naman talaga sila ng Sabado o araw ng linggo ng umaga, nangingili, nagsisimulang sumamba at hindi naman po Sabado ng gabi. Ang pangatlong punto, ito nga po, yung mga Kristiyano na yan na na-convert sa pananampalataya, sila po ay Sabbath keeper at wala pong tala sa Bible na nagpapasimula sa pangangaral si Apostol Pablo at itinuturo na linggo ang araw ng pangilin. In fact, nung pagkatapos mangaral ni Apostol Pablo, the next Sabbath, nagkatipon ang buong bayan upang pakinggan ang sasabihin ni Apostol Pablo. Okay, thank you kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Kaya doon sa Gawa 20, talatang 7, hindi talaga rin papasa Ngayon, kung susundan naman natin, kung talagang yan ang gusto nilang araw na yan, dapat magpapasimula sila Sabado ng gabi. Tapos maghihiwalay na sila bukas na ng umaga. Dapat kasi kung susundan mo, kapatid na Camacho, sige, bigay ko sa'yo. Halimbawa, ito kapatid, ito mga kaibigan, mga kakapatid, alam nyo, nung ako ay baptist pa, ang simula ng aming pagsamba sa linggo, alas 8:30 ng umaga. Uuwi kami niyan, alas 11:30 or alas 11, depende sa haba ng sermon. Babalik kami alas 2. Tapos uwian na pagdating ng alas 5. Samantala dito, ito rin yung ginagamit nilang talata. Sabi nga ng kapatid na rin, yung ginawa nilang pagpupulong dito, Sabado ng gabi. Kung Sabado ng gabi, bakit alas 8 kayo ng umaga? Yun lang. Sablay. Sabit meron ba naman talagang nagsasabi na Sabado ng gabi, ang 8, ang 20, talatang 7 ng Gawa? Meron. Ito, babasahin ko sa inyo. Okay. Sa Good News Bible, on Saturday evening, we gather together for fellowship meal. Sarap isampal Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight.
since he was going to leave next day. O, tutuloy ko pa, ha? Dito sa yung binasa ko, Good News Bible. Dito naman sa New English Bible. On Saturday night. Sabado talaga ng gabi. Huwag na matigas ang ulo. Tigas ulo na. Tigas ulo ka, wa? Kaya sabi rito, Karamel. Sabi, ito pa, pababasahin ko, ha? Talaga Pagdating ng talatang 11, sasaling ang Biblia na. At nang makapanhik na at magputol-putol na ng tinapay at makakain na at makapagsalita na sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw. Kaya't siya'y umalis. Kung susundan nyo ito, dapat magdamag kayo nasa simbahan. Sabado pa lang ng gabi. Dapat start Sabado ng gabi hanggang umaga. Magkapuyat-puyat na kayo. Hindi, baguhin na ninyo yung 8:30 ninyo ng umaga. Uwi ng alas 11, balik alas 2, uwi alas 5. Baguhin na ninyo yan. Gawin na ninyo alas 6 ng hapon. Yan. Ang simula. Uwi kayo umaga ng linggo. Sikat ng araw. Papattern na kayo dito. Ngayon, kung susundin naman ninyo ito, at laging ganyan ang gagawin nyo sa Sunday, mamamali rin. Isang beses lang ito nangyari. Diba? Kaya, sablay. Baguhin na ninyo talata, wag na ninyong gamitin talatang yan. Hindi ho yan kakapit sa inyo, Brother Lino. Pag binago nila yung talata, babaguhin din natin sagot. Tama. Sige po. Yan, mga kaibigan, mga kapatid, tandaan nyo, sa pasimula ng ating pag-aaral, may iba't ibang uri ng Sabat. Sabat ng mga Hudyo, inyong Sabat. Sabat ng lupain, kanyang Sabat. Weekly Sabat ng ating Panginoon every Saturday. Every 7 araw. Kaya yung inalis, yung kanyang Sabat, inyong Sabat, pero nanatili yung aking Sabat. Kaya tandaan po ninyo, kaya ang Mateo 11, bagamat Sabat ang kapahingan ang binanggit doon, ay hindi ibig sabihin lahat ng kapahingan ay tumutukoy sa Sabat. Ngayon, kaya pag kayo ay nakatanggap at nakalasap ng kapahingang espiritual anapausing kay Kristo, mangingiling kayo ng literal na Sabat ng 7 araw. Na gaya ng natala sa 23 ng Lucas na ang mga Kristiyano na nakay Kristo, nagpahinga sila ayon sa utos. Kaya yung unang araw ng Sanlinggo ay never na iniutos ng Diyos na gawing kapalit sa araw ng Sabado ayon sa Biblia. Ayan, mga kaibigan, mga kapatid, sige po, papasok na po tayo sa ating mga tanong para kayo ay mapaglingkuran. Masasagot po sa tulong ng ating Panginoon. Sige po, Brother John Lloyd, i-post mo na yung mga tanong ng ating mga kaibigan. Ayan. Kapatid na Patrick Gonzales, magandang hapon po sa inyong family. Kapatid na Lino, kapatid na Fernando, kapatid na Ray, kayo pong tatlo ay nanggaling sa ibang mga relihiyon. Bago kayo naging SDA, tanong ko po ay paano po kayo mga tinawag ng Panginoon at ano ang nag-udyok sa inyo para umanib sa SDA? Taas noo nyo po ako, ba masasabi nauna, di na kayo aalis sa inyong paniniwala at pananampalataya hanggang sa kamatayan ang second coming ni Kristo. Ba maganda tanong kapatid na Ray, kapatid na Camacho, Maganda yung concern at tanong ni kapatid na Patrick. Bago nga naman tayong tatlo naging SDA, ay anong nag-udyok sa atin? Bago ko bigay sa inyo, Hindi po kami naging SDA dahil po sa malaking sweldo. Pinapauna na natin, Pinapauna natin, kapatid, Wala nga sweldo. Ah. Yan. Hindi rin po kami naging SDA dahil sa tampo. Hindi rin po kami naging SDA dahil kami ay naitiwalag. Hindi po, Pinapauna-una natin, kapatid na Ray, kapatid na Camacho, baka sumunod hindi kaya naman kayo naging SDA dahil malaki kita nyo dyan. Ayaw nyo ng GCash, pwede ba bukas? Diba? Magkarime naman. Kaya,
Yun po, kapatid na Patrick, bigay ko muna sa kanila, no? May kanya-kanya po kaming karanasan. At dito nyo maririnig na bago po kami naging SDA, ano po muna ang aming pinagmulan ng pananampalataya ng una. Yeah. At ano ang nag-udyok, bakit po kaming tatlo, nagkita-kita na sa SDA. Yeah. Kung hindi lang kami nagkita-kita sa SDA, kaming tatlo nagdebate nito. Ayan, kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Oo, sige, Brother Ray. Oo, salamat po sa iyong magandang katanungan, Brother Patrick. Ako po ay na-convert sa Seventh-day Adventist. Sa totoo lang, wala sa hinagap ko na ako ay magsa-Seventh-day Adventist. Kung ako ang mismong tatanungin mo personally, sa totoo lang, ayoko mag-Seventh-day Adventist. Dahil nung ako ay Pentecostal, kasi Pentecostal ako before, ako ay first-year theologian. Ang sabi ng classmate ko, pag ikaw ay nag-backslide sa fourth watch, lumipat ka na kahit saang reliyon. Wag lang sa Sabadista. Sabadista tawag namin sa inyo eh. Sabadista. Wag lang sa Sabadista. Sabi ko, bakit? Napakaraming bawal dyan, mga ngayayat ka. Sabi ko, grabe pala. Sabi sa akin ng classmate ko, kasi dyan, sobrang daming bawal. Kapag yung isang miyembro daw ng Sabadista, sabi niya, pag mamimili lang daw ng isda, bibilangin pa daw kung ilan yung kaliskis. Grabe yung paninira talaga, di ba? Kaya kung ako yung tatanungin mo, wala sa hinagap ko na mag-Seventh-day Adventist. Pero bakit po ako naririto ngayon at isa sa tumatayo para ipagtanggol ang pananampalatayang Adventist at sinisikap sa aking munting kakayahan ay maging kabahagi din ng pangangaral ng Ebanghelyo na ipinapangaral ng mga Seventh-day Adventist. Simple lang po, unang-una kami po ay nagsuri. Sa tulong at udyok ng banal na Espiritu, kami po ay iginaid sa katotohanan. Kasi po, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Humanap kayo at kayo makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan, di ba? Ibig sabihin, nakakasumpong ang sino mang humahanap. Pinagbubuksan ng pinto sa sino mang kumakatok. Hinangad po namin na maglingkod sa totoong pananampalataya. Nagsimula po ako dyan sa pagsusuri sa doktrina ng Seventh-day Adventist. In fact, palihim pa yan. Palihim at pasikreto pa. Pero sa awa tulong ng Diyos, kung gusto mong mapanood yung kabuuan, meron po tayo niyan sa YouTube channel ni Brother Fernando Camacho, Back to the Truth Ministry. Meron po doon na meron akong testimony paano ako na-convert. Meron din po sa Tanong at Sagot Ministry, bakit ako Adventist. Doon po ay inilahad ko po, ako po ay binyagan sa Katoliko, na-convert sa born again Christian, naging member ng Iglesia ni Cristo, at naging kaanib at naging theologian sa Pentecostal Fourth Watch. Then finally, pinag-aralan ko yung doktrina ng Seventh-day Adventist at sa bandang uli sa tulong at udyok ng banal na Espiritu, dahil hinanap natin ang katotohanan, nasumpungan po natin sa pananampalatayang ito, kaya tayo po ay nagpasya. Kasi po kahit malaman mo yung katotohanan, hindi ka magpapasya, hindi ka maninindigan, walang mangyayari. Baka habang buhay ka lang maging viewers. Hahanga sa doktrina ng Seventh-day Adventist, pero wala kang stepping stone. Bakit? Walang paninindigan. Pero po kami, kahit po itinakwil kami ng aming pamilya, ng mga dati naming kaibigan, ng mga katukayo namin, ng aming mga kakilala sa iba't ibang pananampalataya, wala po kaming pinagsisisihan. Lalo na po ako, wala akong pinagsisihan na umalis ako sa ibang pananampalataya at ngayon ay Seventh-day Adventist na. Sapagkat ito po ang aking pinili, ito po yung aking inaral at ito po ay gabay ng banal na Espiritu. Ngayon, kung tinatanong mo naman, makasisiguro na ba ako na hindi na ako aalis sa pananampalatayang ito? Ito po yung aking ipinapanalangin sa Panginoon. Na sana ay panatilihin niya akong matibay at malakas kasi walang makapagsasabi kung bukas ano na ang mangyayari sa iyo. Maaring ikaw ay hindi na humihinga kinabukasan. Maaring ikaw ay mag-backslide. Maaring may pagsubok na hindi mo kayanin. Kaya ako po hindi makapaggagarantiya na sa sarili ko makapananatili sa Seventh-day Adventist. Pero ito po yung lagi kong panalangin na ako'y laging bigyan niya ng lakas at lagi pong manatili sa pinanghawakan na kanyang ibinigay sa akin. Yun po masasabi ko po. Yun. Tulad ng kay kapatid na Moncada. Hindi ko rin hinahagap nung araw na magiging membro ako ng Seventh-day Adventist.
Tinutuligsa ko nga yan eh. Yung mga terminong ang Seventh-day Adventist kulto, gamit ko na nung araw yan eh. Bago pa ilaban sa isa debate. Bago nyo pa sa ilaban yan eh. Ako na gumagamit yan eh. Yung Seventh-day Adventist, naguhudyo-hudyuhan. Termino ko na yan eh. Kaya kung yan ginagamit nyo sa akin, pasensya na, nahuli na kayo. Nahuli na ako gumamit sa inyo. Yung pangangatwiran ko nung araw na salvation by works ang Seventh-day Adventist, dinidebat nyo sa akin eh. Ako na nga gumagamit. Ang gamit mo rin yung dati. Lahat yan. Kaya wala akong, ang tingin ko nga dyan sa Seventh-day Adventist talaga, kulto, enemy ng katotohanan yan. Pero, all in all, bilang pagpapaikli ng aking pagpapatotoo, 8:32 ng Juan. Bagamat nilalabanan ko ito nung araw, ganito ang sabi ng Panginoon. Katotohanan. 8:32. Magpapalaya. ng Juan. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Lagi kayong mag-aral ng banal na kasulatan at samahan ninyo ng marubdob na panalangin, makikita ninyo ang katotohanan. At yung katotohanan na yan ang magtutulak sa inyo na kayo ay mag-Seventh-day Adventist. Sapagkat ang wika, ang katotohanan, ang siyang magpapalaya sa inyo. May balak pa ba akong umalis sa iglesyang ito? Wala na akong balak na umalis sa iglesyang ito. Napakarami ko nang nakausap. 300 plus na kayo na iba't ibang mga mananampalataya. Lahat kayo hindi nakaubra sa katotohanan ng dala ko. Bakit pa ako lilipat? Di ba? Kaya ako nagpapatotoo sa inyong kalagitnaan, ang kapatid na Ray, ang kapatid na Aldrin, ang kapatid na Lino. Walang ibang nagdadala ng katotohanan sa sanlibutang ito. Pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pag-aaral ng Ebanghelyo, tanging-tangi ang Seventh-day Adventist lamang ang totoong Christ-centered Christian. Talaga naman si Kristo ang katugunan. Okay? Okay na? Okay. Maraming salamat. Kapatid na Patrick, napakinggan nyo na yung kanilang testimony. Ako, surprise ko muna. Pakinggan nyo po ako sa 3:00 hanggang 5:00 ng Sabado. Bibigyan ko po ng daan ng ating testimonyo bago po tayo naging SDA. Para maganda. Pero ang tatay ko po ay INC. Yan, dati pong Iglesia ni Cristo. Ako po ay born again. Pero yan ay didetalihin po natin yan bago tayo tumalakay ng isang paksa dyan, Sabado ng hapon, 3:00 hanggang 5:00, sa programang Si Kristo ang Katugunan. Doon po natin didetalyin bakit po kami naging SDA. Ang uli ko pong pahayag ay gaya po ng binanggit na aking mga kasama, hindi rin natin alam ang bukas. By God's grace, tandaan po ninyo, ayaw po naming magsabi na kawawa po kayo pagka umalis po kayo. Ang ibang reliyon, swerte pag may mapupuntahan pa, SDA. Tapos ganun po yan. Ang SDA, pag umalis, ay malas nyo. Wala na kayong mapupuntahan. Kilala ko talaga. Kilala mo ba yon? Hindi na, no? Kaya mga kaibigan, hindi namin sinasabing, eto na, dito na kami, ha? Yun si by God's grace. Ipanalangin nyo kaming mga maliliit niyong manggagawa na manatili kami hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan lang po muna tayo, kapatid na Patrick Gonzales. Next question, para nasa DevCon. Yan, si Libby Edesa. Magandang hapon po siya. Bakit kaya hindi nila maunawaan na Sabado ang araw na pamamahinga? O nga naman, bigyan ko na ng daan muna. Sige po, nag-iisip pa kayo. Alam nyo, hindi po natin mahulaan, kapatid na Lili, no? Pero isang 4 na aklat lamang ang akin pong ibabahagi. Unang-una ay bakit nga nila hindi maintindihan samantalang eto na, inisa-isa na natin ang kaibahan, Ngayon, sa 22-26 ng aklat ni Ezekiel, ang sabi dyan, alin po, binulag ang kanilang mga mata. Ikinubli. Pakinggan muna natin, 22-26 ng Ezekiel. Ang mga saserdote niya nagsigawa ng pangdadaha sa aking kautusan. Nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. O kanilamang pinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. At ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat
ako'y nalapastangan sa gitna nila. Yun. Isang uri yan kung bakit hindi nila maintindihan. Ang sabi diyan ay hindi naglagay ng karaniwan sa banal. Ikinubli ang kanilang mga mata. Pangalawa, pinatigas ang liig. Pakinggan natin. 17 ng Jeremiah, mula sa 21 hanggang 23. Ganito ang binabanggit sa atin. Jeremiah chapter 17. Ayan. Okay, tingnan po natin. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang liig upang wag nilang marinig at wag makatanggap ng turo. Yan, dalawang kadahilanan. Pangatlong kadahilanan ay nasa 2 Korinto 4:4. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Ikaapat niyan, nasa 2 Timothy 4. Nagkaroon ng kati ang kanilang tenga upang ang katotohanan ay ibaling sa kanilang katha. Yan po muna ang ating maaaring sagot. Bigay ko na po sa aking mga kasama. Inubos mo na yung talatang Ganun ba? babanggitin namin. Talaga naman. Oh. Sorry po. Next question. Sesa na po. Patrick Gonzales, magandang hapon. Kasalanan po ba ang makipagdebate sa ibang pananampalataya? Di po ba pwede respect na lang ang paniniwala ng bawat relihiyon upang wala ng pag-aaway at pagtatalo? Kasi po, di maiwasan na magkakainitan at personalan na ang karamihan. Kapag nasusukol na sila, at bakit po ba iba ang mga unawa ng bawat religious leaders sa pag-aaral, gayong Bible din naman lahat ang binabasa at pinag-aaralan? Abay, tama nga naman. Isang Biblia, tulad dito, isang Biblia. Tapos hindi nagkakaintindihan. Oo nga. Tulad yung Sabat na nga, ilang Sabat, di rin naintindihan. Ay, masama ba ang makipagdebate kapag... Yan. Ikalawang Timoteo 2:16. Yan. Ano pa sabi? Pag makipagtatalo. Yan. Datapwat, ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Ang payo sa atin, iwasan natin yung usapang walang kabuluhan. Tanong, papaano kung may kabuluhan? Yeah. Iiwas ka pa ba? Yan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Diyos, debatidor Yun. Tingnan ninyo. Magaling. Uhugot muna ako sa lumang tipan. Magaling ang ating Panginoon. Tingnan ho ninyo, doon sa 1:18 ng Isaiah. Tingnan natin. Magaling sa discussion yan. Oo, magaling. Kahit sa New Testament, di masukol Oo, tingnan ninyo. Magsiparito kayo ngayon. At tayo'y magkatuwiranan. Yan. Sino nagsabi? Panginoon. Nagaano pa nga Panginoon nagaanyaya Oo. Halik kayo. Makipagkatwiranan kayo, sabi ng Panginoon. Bagamat ng inyong kasalanan maging tila mapula, magiging mapuputi na parang niebe, bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng tupa. O kaya yung nagsasabi, ang debate, katwiranan yan yung debate. Kaya sasabi yung debate masama. Parang sinabihan mo nyo na ang Diyos na author ng debate, masama rin siya. Siya mismo nangungunay, gusto niya makipagkatwiranan Baka manalo tayo sa Diyos Subukan ninyo makipagkatwiranan sa Kanya. Makipagdebate kayo sa Diyos. Kung masama yan, hindi kayo yayayain ng ating Panginoon na kayo'y makapag-diskusyon, makipagkatwiranan sa Kanya. Napansin nyo ba yung ating Panginoong Jesucristo? Pagkausap niya, iskribat pareseyo. Pag tinatanong siya, sinasagot ba niya? Hindi. Sinasagot niya. Karamitan pa nga ng sagot niya, rules ng debater ano yun? Gumagamit nga siya, di ba, ng mga rhetorical questions? Minsan rhetorical sagot, answer din yung ginagamit niya. Rules of debate yun Di ba?
Pero iisa layunin. Bakit gusto makipagdebate ng Panginoon? Ang gusto niya, malinis ang tao sa kasalanan, maibalik siya sa Diyos. Katulad din ng ating naisin. Kaya tayo umarap sa mga pangdiskusyong pananampalataya, umaasa tayo. Baka sakaling yung ating kausap, madala natin sa tunay na pananampalataya. At the same time, madala natin yung mga nakikinig sa tunay na pananampalataya habang sila ay nagsusuri. Kaya hindi masama makipagdiskusyon kung ang itinataas natin ang ating Panginoon at banal ang ating mitiin. Pero kung yan, usapang yan, walang kabuluhan, iwas tayo yan. Yan pansamantala kong tugon. Okay, thank you, kapatid na Camacho. Next question. Ayan. Okay. Kay John Villarino. Sinamba si Kristo. Araw ng linggo, sinamba si Kristo ng mga Katoliko. Ikalawa, araw ng linggo, sinamba si Kristo ng mga unang Kristiyano. Mga apostol, Mateo 28, 9-16 hanggang 17. Ikatlo, araw ng Saturday, sinamba ninyo si Kristo, Kristiyano daw. Tanong, saan tala sa Biblia na sinamba si Kristo ng mga unang Kristiyano, mga apostol sa araw ng Saturday? Sagot ba? Yan. Matindi yung tanong, no? Talagang yung argument, talagang para pang iipiting ka. Si Brother Ray. Parang iipiting ka talaga, no? Una, parang gusto ko ulitin, Una, araw ng linggo, sinamba si Kristo ng mga Katoliko. Ikalawa, araw ng linggo, sinamba si Kristo ng mga Kristiyano. Parang pinapakita niya na kapareho sila ng mga Kristiyano. Tapos, ipinapakita naman na iba tayo sa mga Kristiyano sa pagsasabing, araw ng Saturday, sinamba ninyo si Kristo. Kristiyano daw. Tanong, saang talata sa Bible? Unang-una nais namin linawin, sumasamba rin po ang mga Seventh-day Adventist kahit linggo kay Kristo. Gusto ko sabihin Baka lang ako. Yun ang iniisip ko. Baka akala nyo kasi, itinuturo namin ang pagsamba at pangingili ng araw ng Sabat is nahahanggahan na yung pagsamba namin tuwing araw lang ng pangilin. Yun. Very wrong, very wrong. Hindi yung ganon. Sapagkat pagka kayo po ay nakadalo po sa mga gawain ng Seventh-day Adventist, alam nyo po ba, araw-araw sumasamba. In fact, ang Seventh-day Adventist sa buong mundo, ang Christian religion or Christian group na sumasamba ng pinakamaraming beses kaysa sa ibang mga sekta. Hindi nyo alam. Hindi nyo ho alam yan. Bakit po? Sa Pentecostal, sumasamba rin sila tuwing umaga. Pero ang mga Adventist, umaga at gabi. Araw-araw po yan, sumasamba po. Yun dapat na sasabihin. Kaya doon pa lang sa unang statement, mali na. Ikalawa, ang mga Kristiyano daw sumamba kay Kristo araw ng linggo, gaya ng binanggit namin, hindi ho kami tutol diyan dahil araw-araw nagkakatipon at sumasamba ang mga alagad. Pero merong isang araw na pangilin sila. Ngayon, may binanggit siya sa pangatlo na anong talata daw dahil ang mga Adventist ay sumamba ng Saturday, anong talata daw Saturday o araw ng Sabat sumamba? Gusto kong tanggapin yung challenge mo Ito po, babasa po ako. Ito po, gusto kong basahin dalawa. Kristiyanong Hudyo at saka Kristiyanong Hintil. Para walang lusot. Kasi meron sinasabi, baka yung binabasa mo, pang Hudyo lang yan. Ito po, dalawa patutunayan po natin. Kristiyanong Hudyo, Kristiyanong Hintil, Sabbath keeper po sila. Wala hong Sunday keeper. Una po, sa mga Hudyo, babasa po ako. Ito, binasa na po kanina. Lucas 23, talatang 55. Basahin ko na po yung Gawa 9. Gawa 9, doon na tayo. Gawa 9, 1 hanggang 2. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sino mang lalaki o babae, mga Kristiyano ito, sino mang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Yung daan ng Panginoon, ito po yung later on na tinawag na sekta, Kristyanismo, na kung saan inakala ito na isa lamang sekta ng mga Hudyo noong una. Na ang sabi, humingi si Apostol Pablo ng pahintulot.
na pagka meron siyang makita na lalaki o babae nakaanib sa daan ng Panginoon, doon sa mga sinagoga ay kanyang madakip. Pansinin po ninyo yung logic. Kung sila ay Sunday keeper at hindi Sabbath keeper, nonsense yung ginawa ni Pablo. Bakit siya pupunta doon? Sabado yun. Pangilin yun tuwing araw ng sinagoga. Kasi po, yung mga Hudyo, kahit na-convert sa Christianity, nangingilin pa rin po sila ng araw ng Sabat. Lucas 23:55. At sila'y nagsiuwi at nangaganda ng mga pabango at ng mga ungwento. Mga Kristiyano po ito, ng mga Hudyo. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Ito po yung nangilin at nagpahinga. Binabanggit po sa 2 talata, ito po ay mga Hudyo, ito po yung mga unang convert sa Kristyanismo. Na dito po ay makikita yung katotohanan na kahit ang mga Kristiyanong Hudyo, nung na-convert sa Christianity, hindi po sila tumakwil sa pagsunod sa araw ng Sabat, bagkus na natili. Kristiyanong Hintil naman, may mababasa ba? Gawa, Kapitulo 15, talatang 20 hanggang 21. Gawa 15, talatang 20 hanggang 21. Pakilagay nga sa screen. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan. Ang pinatutungkulan ng sulat nito is yung mga hintil. Sumulat tayo sa kanila sa mga hintil. Sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti, sa dugo. 21. Sapagkat si Moises, mula ng unang panahon, ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Palibasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Nais kong papansin po sa inyo. Ang nagsasalita sa talata ay si Apostol Santiago. Matapos magkaroon ng discussion, nagkaroon siya ng final statement. Ang sabi niya, huwag natin guluhin yung mga hintil na lumalapit sa Panginoon. Salip, kaysa guluhin natin sila, sumulat na lang tayo sa kanila. Yun nga po yung binabanggit sa talatang 20, na sila ay umiwas sa Diyos-Diyosan, sa binigti, sa pakikiapid, at sa dugo. Then sa next verses, sa 21, sabi niya, sapagkat si Moises, kasi po yung Book of Moses, isang termino po yan, sino-shortcut nila, si Moises. Pero ang tinutukoy, hindi yung katawan ni Moises per se, kundi yung Book of Moses. Ang sabi, sapagkat yung book daw ni Moises, yung kautusan ni Moises, yung 5 Book of Moses, mula nung unang panahon, noong una pa, mayroon na daw sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Ipinangangaral na yung book ni Moses sa lugar kahit sa lugar ng mga hintil, sapagkat meron daw mga sinagoga sa kanila. Ibig sabihin, parang ganito po mga kapatid, kung i-redundant natin, parang ganito po yung sinabi ni Apostol Santiago. Wag na natin silang guluhin. 4 na lang yung iutos natin. 4 na lang. Bakit po? Kasi pag inulit natin sa kanila lahat ng kautusan, magiging redundant. Bakit po? Kasi alam na nila lahat ng utos na yan. Bakit? Sapagkat sa bayan nila, meron na mga sinagoga tuwing araw ng Sabat, binabasa na yun sa kanila. Ibig sabihin, dahil ganito yung statement, ipinapakita yung katotohanan na mga Sabat keeper na po sila. Yung mga hintil no na-convert sa Kristyanismo, sila po ay nangingili na ng Sabat sapagkat ang sabi ng Apostol Santiago ay alam na nila yung kautusan sapagkat si Moises ay binabasa sa kanilang mga bayan tuwing araw ng Sabat. Sa makatuwid, kahit po mga Hudyo o mga Kristiyano, sila po ay nangingili na ng araw ng Sabat bago pa po ma-convert ang mga hintil. Yan po masabi natin dyan. Yan. Sige po. Brother Fernando, meron pang ano? Okay na. Next question. Okay, next question po. Abs MCG, yan. Thank you po. Magandang hapon sa iyo. Yan. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Ang tanong ko lang, bakit pag mayroong lumabag sa araw ng Sabat noon, ay pinaparusahan? Totoo ba yun? Bago ko ibigay sa inyo nag-iisip kayo eh. Totoo po yun mga minamahal, Sige po. na pinarurusahan po. Kasi po, ang naabutang Sabat ni Hesukristo, ito po ay ipinangangasiwa ng mga Hudyo na pinabigat na po nila. Dahil po masyado na nilang pinabigat, ang nangyayari po, ang Sabat hindi na po pagpapala sa kanila. Ikalawa, wag po nating akalain na Sabat lang
ang merong parusa. Lahat po ng nakalagay sa 10 utos, meron pong tinatawag na dagdag na kautusan o yung tinatawag na kahatulan. Kasi po yung 10 Commandments, ito po ay kautusan. Meron pong palatuntunan at kahatulan na nasa ilalim po nito. Halimbawa, yung utos na huwag kang mangangalunya. Yan po ay kautusan. Pag nilabag mo po yan, may pumapasok po na isang utos, yung kahatulan. Yung kung kahatulan na yan, binanggit na po natin sa aklat ng mga awit kanina, ang Diyos po ay nagbigay ng kahatulan na yan, palatuntunan, ito'y ginawa niya para sa mga Israel lamang, hindi po para sa lahat ng mga bansa. So sabi nga, tungkol sa mga bagay na ito, hindi nila ito nalalaman. Ang tawag po dito ay civil law. Meron pong civil law ang bansang Israel na kapag nalabag mo yung 10 Commandments, may pumapasok pong kahatulan. Pero ang sabi po sa Bible, hindi po sakop ang mga Kristiyano sa bagay na ito. Kaya kapag may nakalagbag ng Sabat, hindi po pinapatay ng mga Seventh-day Adventist. Pero, meron po tayong hukom ang Panginoong Sokristo. Na sa bandang huli, pagbabayaran po natin ang lahat ng ating nagawa. Kasama yung paglabag, kasi paglabag yan sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Inuulit po natin, meron pong batas ang mga Israelita na kung saan yung pinakamabigat dyan is binabato hanggang mamatay. Hindi lamang po yung intended sa araw ng Sabat, kundi kahit sa 10 Commandments po yan, meron pong parusa na pagbato hanggang mamatay para po sa lumalabag po nito. Pero hindi po sakop po nito ang mga Kristiyano sapagkat ito'y kahatulan at palatuntunan na ginawa lamang ng Diyos para sa bansang Israel. Yan po masabi natin. Basahin natin siguro yung talata, mga kapatid. Doon sa awit, ito nabasa na kanina, gusto ko lang ulitin. Awit 147, talatay 19. Ganito ang ating mababasa. 147 ng awit, talatay 19. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Hakub at ang kanyang palatuntunan at mga kahatulan, kanino? Sa Israel. Sa Israel, hindi sa lahat ng bansa. Katulad ng binabanggit ng kapatid na Ray. Eksklusibo ito para sa Israel. Tuloy sa talatang 20. Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa at tungkol sa kanyang mga kahatulan. Hindi nila nalaman, purihin ang Panginoon. Ano ang isa sa katunayan na yung itinatanong na may hatol sa kamatayan ay hindi sumasakop sa ibang bansa? Ayan na nga, yung araw ng Sabat. Kaya may mga tao lumalabag sa araw ng Sabat. Hindi naman sila hinahatulan ng kamatayan. Isang matinong pag-unawa, hindi sila sakop ng batas na sila'y papatayin. Kasi kung umiiral po yan, ubos. Ang tao. Yung mga nangingili ng linggo. Matitira lang Sabbath keeper. Pasalamat kayo, hindi tayo nasakop niyang batas na yan. Kung hindi. Kung hindi, tapos kayong lahat. Ngayon, ito pa, isang talata. Magandang point nun. Diba? Diyan sa Exodo 22:20. Ito, isa pang katunayan ito. Kaya, yung hatol na kamatayan, nabanggit ng kapatid na Ray, hindi lamang ito para sa araw ng Sabat na kaukol. Sa lahat ng batas, nakaukol ito. Ito pa halimbawa, lapag natin. Talata 22, talatang 20 ng Exodo. Yan. Ano sabi sa atin? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito ang sasabihin sa mga anak ni Israel. Kayo ang nakakita. Parang iba yan. Teka, parang iba, no? 22. Ang gusto ko mabasa dyan, yaong maghain sa anumang Diyos maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. Ayan ba? Ayan. Mali talata ko, no? Tama. Ayan. 22:20.
yaong maghahain sa anumang Diyos maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. Nakita nyo sa iba't ibang bansa, maraming naghahain sa mga Diyos-Diyosan eh. Pinapatay ba sila? Hindi. Bakit? Hindi sila sakop ng batas na yun eh. Nung sibilo na yun. Kasi yung sibilo para sa bayang Israel. Ito pa isang talata. 22:19 ng Exodo pa rin. Sino mang makiapid sa isang hayop, papataying walang pagsala. O ba, marami ngayong mga adik nakikiapid doon sa mga hayop eh. Hindi naman sila pinapatawan ng parusang kamatayan. Bakit? Iba ang sibilo sa Pilipinas eh. Iba yung sibilo sa bayang Israel. Uulitin namin, ito pong batas na may kinalaman sa pagpaparusa ng kamatayan ay nakaangkla o sinasakop ng tinatawag na civil law. Yung civil law, iba sa moral law. Ano? Yan. Kaya yung civil law lamang ang hindi umiiral at hindi para sa atin. Pero yung moral law, yung 10 utos, para po sa ating lahat yan, mga kababayan at mga kapatid na rin. Okay, thank you po. Ayan. Maraming salamat sa inyong magagandang sagot. Hindi na po ako sasagot. Ayan. Early 7 Strike Land, magandang hapon po. Wala pa naman daw pong kalendaryo dati. Paano natin nalaman na Sabado ang ikapito? Hindi yun ibang araw. Salamat po. Yun. Ngayon may kalendaryo na. Paano ba yan? Kung noon wala, ngayon may kalendaryo na. Ngayon, yung bang kalendaryo natin ngayon, iba ba sa pagkakasunod-sunod ng mga araw ng sinaunang panahon? Hindi ho, mga kapatid eh. Yung weekly cycle, hindi ho nagbabago. Ang natala lamang sa kasaysayan, pagbabago ng petsa, kapatid na Ray. 1582. Pero yung pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng araw, wala. Sa Biblia, ang unang araw ay yung pagkakabilang ng mga araw, totoo yun. Unang araw, ikalawang araw, ikatlo, ikaapat, hanggang ikapitong araw. Ano ngayon? Nang magkaroon na ng kalendaryo, para hindi na malito ang mga tao, nagkaroon na mga tinatawag nating paraphrasing Bible. Sa mga paraphrasing Bible, inilalagay na nila kung ano ang araw po na yan para hindi tayo malito. Para hindi ninyo masabi, baka tayo nahuhuli na o naliligaw na ng panahon. Hindi po. Yung ikapitong araw noon, siya ring ikapitong araw ngayon. Wala ho kayong mababasa na yung unang araw ay nagbago. Iba ang unang araw sa panahong ito. Sa kasaysayan, 1582. Julian Calendar yun. Ayun. Julian Calendar. Gregorian Julian Calendar. Yung inabutan yan eh. Sige, kapatid na rin. Inabutan yun ng mga Hudyo. Yung Julian Calendar na ginagamit na nila that time. At ipinapakita doon, nung pumasok naman yung Gregorian Calendar, itinama lang po yung month. Pero yung pagkakasunod-sunod ng araw is same pa rin. Kasi kung ang argument natin, wala namang kalendaryo dati. Paano natin natiyak? Kung ganun ang argument, bakit nyo naman natiyak na linggo ang unang araw ng San Linggo? Balik mo lang yun. Kasi, di ba, dapat magiging, general na, na pananaw na hindi lamang po ang Adventist ang magkakaproblema kung ganun natin iisipin. Kasi dahil sa ang pananaw natin, wala namang kalendaryo nung una. Ba't nyo sinasabing Sabado ang araw ng linggo? Ang ikapitong araw. Same argument. Wala nga ang kalendaryo nung araw. Paano nyo naman natiyak? Na yung unang araw, araw ng linggo. Ang totoo, yung pagtitiyak nyo na ang unang araw ng isang linggo ay araw ng linggo, ang siyang patunay mula sa Bible, sa aklat ng Lucas na binasa natin, pag binalik mo yung unang araw ng San Linggo, 2 araw pabalik, babalik ka pa rin sa araw ng Sabat. At papatak pa rin po yun ng araw ng Sabado. Inuulit po natin, yung Julian Calendar, inabutan na po ng mga Hudyo po yan. At ang mga Hudyo na nangingili ng Sabat, sila mismo nagpapatunay na yung Sabado ay araw pa rin po ng Sabat. Kahit pumunta ka ngayon sa Israel, ang Saturday doon, Sabat talaga.
tatawanan ka nila pag sinabi mong linggo. Tatawanan ka ng mga Hudyo. Hindi naniniwala, karamihan ng mga Hudyo ngayon din, hindi man naniniwala kay Kristo. Hindi rin naniniwala sa mga Kristiyano. Pero, ang Sabado ay araw ng Sabat sa kanila. Then, nung pumasok yung Gregorian calendar, yung ginagamit natin ngayon, is itinama po yung pag-inog ng yung petsa kasi pag-ikot ng mundo sa araw is kulang ng 11 parang something ganon. Kulang yung Julian calendar. Kaya ang ginawa is itinama yung tinatawag na Gregorian calendar. Pero ang itinama lang is yung ano lang, yung petsa lang. 1, 2, 3, 4, pero 5, yung Monday sa Julian calendar, Monday pa rin sa Gregorian calendar. Yung Tuesday sa Gregorian calendar, Tuesday pa rin sa Julian calendar. Ibig sabihin, same pa rin po siya. Wala pong pagbabago. Kaya po masasabi po natin na yung Saturday noon ay siyang Saturday ngayon, ang Sabat noon ay siyang Sabat ngayon sapagkat pinatutunayan ng history ng Bible at ng mga other references na ang Sabat at Saturday ay nananatiling pareho. Yan po masabi natin. Okay, thank you kapatid na Ray, kapatid na Camacho. Habang naghahanap si kapatid na Camacho. Alam mo kapatid na Ray, kapatid na Camacho, alang-alang sa ating mga kaibigan, ano? Kasi nalilito sila ro, bakit ba walang kalendaryo? Pero ito hindi bias na reference. Ito ay nasa Passion 5. Kasi doon nakalagay, nang gawin itong mundo, araw ng Domingo. Ngayon, pagdating sa huling bahagi, ito'y pasunod sa atin ng Santa Iglesiang Dilag na ating talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Saan nila hinango yun? Di sa Genesis pa din. Ayun. Ang tanong, may kalendaryo na ba? Wala pa. Hindi, merong kalendaryo. Kaya lang yung pagkakatawag na Sabado, Linggo, hindi kagaya sa atin. Ayan. Alam niyo sila meron ng kalendaryo sa katunayan. Kung meron tayong 12 buwan, meron din sila. Mababasa nyo yan sa buong Kapitulo 27 ng unang Kronika. Ang unang buwan nga sa kanila, Nisan Diba? Tayo ang buwan natin, January. Ibig sabihin, yung tinatanong po ng ating mga kaibigan, may Sabado na ba roon? Ayun, ang tanong lang natin doon, yung pangalang Sabado, wala pa. Pero yung pagkakasunod-sunod ng araw, andoon. Ngayon, para matulungan tayo na hindi tayo malito, alin ba yung unang araw, alin ba yung kapitong araw, diyan na lumabas yung mga iba-ibang klase ng reference. Kaya nga, natutuwa tayo doon sa Catholic. Sa kaibigan natin Catholic, nilinaw nila sa pasyon Lalangin itong mundo, araw ng Domingo. Pagkatapos, ito'y pasunod sa atin ng Santa Iglesia Dilag. Paano nila nasabi yun? Inahangon nila sa Genesis. Ayan, sana kung matututulan nyo na may Sabado na ba roon, siguro yung pangalan wala pa. Pero itong tanongin nyo, yung pasyon. Bakit nasabi ba yung unang araw, Domingo, tapos itong ikapitong araw, Sabado? Ayan ang dapat nilang ayusin. Ngayon, sa huling sabi, bago ko bigay sa kapatid na Camacho, yun nga, sa time ni Jesus Christ, yung kalendaryong ginagamit nila ron, yun din ang kalendaryo natin ngayon. Yung pagkakasunod ng araw na Linggo hanggang Sabado, yun pa rin naman Same pa din. Hindi rin naman nabago ang mga encyclopedia sa Britannica sa diksyonary. Kung alin din yung pagkakasunod-sunod ng araw nila noon, yun din yung araw natin. Sa katunayan nga, yun, bibigay ko na sa'yo. Ang binago lang yung petsa. Tama po. Mula una. Katlo, ikaapat, salit na 5, ginawang 15. Tuloy mo na, kapatid na Ito ho, pagkakabanggit, dito sa The Catholic Encyclopedia, Volume 3, Article Chronology, page 740. Babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa wikang Tagalog. Ganito ang ating mababasa. Dapat nating pansinin na sa panahong Kristiyano, ang pagkakasunod-sunod na mga araw ng Sanlinggo kailan may hindi naaabala. Yun, ang linaw, ano? Hindi na bago. Hindi na bago. Hindi na galaw. Kaya, nang binago ni Gregorio XIII ang kalendaryo noong 1582 ng Oktobre, noong 1582, Huwebes, ang ika-4 ng Oktobre, sinundan ng Biyernes 15 ng Oktobre. Ayun. Sa makatwid, lumalabas dito, ang pagbabago na sa petsa. Wala sa weekly cycle. Ayun. Sabi kasi dito, yung Huwebes, ginawa nilang A4. Yung Friday,
yung sumunod na araw, sa halip na 5, ginawang 15. Oh, ilang numero na wala? Oh, yung mula 5 hanggang 14 na wala. Kasi yung Huwebes 4, sinundan Biyernes 15 na. Ayan, tuloy natin yung pagbabasa. 15 ano? days na. Yan. Kaya sa Inglaterra, noong 1752, Miyerkules, ang ika-2 ng Setyembre, sinundan ng Huwebes 14 ng Setyembre. Saan natala? The Catholic Encyclopedia, Volume 3, Article Chronology, page 740. Ngayon ang tanong, ano dahilan? Bakit binago? Yan. Bakit sa halip na yung Biyernes dapat ay 5, bakit naging 15? Diba? Ano dahilan? Dito po uli, Standard Encyclopedia of the World's Knowledge, Volume 5, Article Calendar, page 360. Ganito po ang sabi sa pagkakaliwat na sa wikang Tagalog. Ang kalendaryo ni Hulyo ay nagpapalagay na ang tagal o haba ng araw ng taon ay 365 at 1/4 na mga araw. Gayong iyon ay 11 minuto at ilang segundo lamang ang kabawasan. Ang taunang kamaliang ito ay natitipon samantalang lumipas ang mga taon. Ibig sabihin, nagtambak na yung kamalian na yon. May mga mungkahi katulad ng kay Stoffler noong 1518 at ng kay Pilatus ng Verona noong 1537 na ginawa upang maiwasto ang mali. Tandaan ninyo, ang pagwawasto hindi sa weekly cycle, kundi sa mga numero, sa petsa. Ngunit, ang bagay na ito ay hindi masikap na inisikaso hanggang noong taong 1577 sa pamamagitan ni Papa Gregorio XIII. Gaya noong 1582, ang Vernal Equinox ay dumating sa isang petsa, Marso 11, 10 araw na nauna kaysa noong panahon ng Konsilyo sa Nicaea noong 325 AD. Si Gregorio ay naglathala ng isang bulletin na may petsang Marso 1, 1582 na inalis ang 10 araw, anupat ang kwenta na ang ika-5 ng Oktubre 1582 ipinapalagay na ika-15 ng Oktubre. Yung pala dahilan, mga kapatid, upang ang wala sa lugar ay huwag sanang mangyari, ipinag-utos pa rin na ang 3 sa 3 pares, tinatawag na leap year, na nangyari noong 400 taon, ay dapat ipalagay sa karaniwang mga taon. Ang 3 taong pares na pinili upang gawing karaniwang taon ay magsasara ng taon. Tuloy natin, malapit na tumatapos. At hindi maaaring bahagihin sa 400. Sa gayon, ang 1,600 ay taong pares, ang 1,700 o yung 1700, 1800s at 1900s ay mga karaniwang taon. 2,000 ay naging taong pares, leap year kung tawagin, at patuloy. Ang paraang ito ay pagsasaayos ng mga araw sa taon ay tinatawag na Gregorian calendar o bagong uso. Yun po ang dahilan, nagtambak na yung pagka-late. Yung pagka-late ng petsa. Kasi pero, kada taon niya nadadagdag. Nadadagdag, naiipon yun eh. Naiipon yan eh. Pero, yun pong pagkakasunod-sunod ng mga araw, sabi noon, hindi ho naaabala. Ayun, kaya ang pagbabago lamang, yung petsa. Kaya, sa panahon nating ito, hindi tayo lito. Ang lito, yung mga taong ayaw sumunod sa panuntunan ng Biblia. Kaya para sa kabatiran, mangilin tayo ng ika-7 araw, hindi tayo nalilihi sa panahon, kapatid na lingkod. Okay, maraming salamat po. Solid na yun. Sa aming mga kaibigan.